Ang gugma mo, pinabuli ko. Ang Diyos, ang imong gugma mo, Diyos, ang among pinabuli. Salamat Lord na padayon mo na imuha kaming ginatabangan. Padayon Lord na ikaw ang nakapagkaniwala sa aming pinabuli. O padayon na ikaw ang Diyos na wala mo siya. Na padayon Lord na nakaprovide sa tanan namin ng mga Ginomong doon, ya kami mo karon ang among pagsa-pagsa na kasing-kasing, ang among hunahuna. Malusab Lord ang among mga pagpati. Lord, kung nakay nakita, nabisan dyan tayo Lord God, na nahimo Ginoo makababag sa among pagduong kanimo karong adlaw, karong mga orasa Ginoo. Lord, among gipanayuan kini og kapasayloan. Meron Lord God, kung ang mga tao nga nakahimo og gimayo namo, we are releasing our forgiveness right now. Alang kanila. Salamat Lord God, na karong gabi na, imong gabubuan ng Malang Espiritu, sunatag sa kanamo, ang kahibalo, kaalam mo God, aron sa ingon, ang matagpulong ang pag-hisgutan, may pisok Lord sa mga kasingkasin o sa among hunak-una. Salamat Lord yung tanan, sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen. Praise God. So, yung gabi ka natong tanan. Galatians chapter 5, verse 22. Ang isgutan nato karong bunga sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo magbunga din ay bunga. Okay? So, pag Galatia chapter 5 verse 22 and 23. Okay. Galatia 5, 22 and 23. Ngayon siya din sa 22, apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, kailob, kaluoy, kaayo, pagka matinud-anon, pagka mapaubsanon, o pagka mapinungganon sa kaugalingon. Kining mga butanga wala may supat sa bisan unsang balaod. Noon, kadiyang magbisgot ka ni pulungan, anong dapat atong kung agni? Kasi, ang kinabuhi sa Kristohanon, dapat magpakita kini og bunga. Di ba ni siya, dili ta niya biyaan nga murag kanang ilong nga tuwapo sabi ng Bible. O dili hatagan kaniya og magtatabang. O na nang isgot na tumiyagi, di ba? Unsay pangalan kay hatag sa tuwa? Balaang Espiritu. Karon unsa daw ng trabaho sa Balaang Espiritu? Magtatabang. Yun ang na-mention nato last meeting nato din. Okay, magtatabang. Karon naman ang i-mention nato diri bunga sa Espiritu. Sa ato, kapag gidawat ko ng Balaang Espiritu sa imong kinabuhi, na ay bunga ini. Unsay bunga ani? Kaning dimension nato, manin siya ang una, bugma, kalipay, kalinaw, ito pa, pailo, kaluoy, kaayo, pagka maminatuton, pagka mapaubsanon, o pagka mapinungganon sa kaugalingon. Muna yung mga bunga sa Espiritu. Na dapat di ay ni, naa sa atong kinabuhi, tungod kay naa sa tuwa, ang Balaang Espiritu. Amen. Mapipig ba nato nga mabuhat nato ni pila ni kabo? 9? 9 pa. Oo. Siyam. Sa pamino ni mo, perfect ba nato ng siyam? Dili. Dili natin siya perfect. Ano man? Ako nga ang Holy Spirit, perfect niya na. Kasi bunga ng Espiritu yon. Pero pag pupuyo siya sa ato, naagyoy kinaiya na to, namugawas gyapon. Nalala mo, tara, sa inyong tugkaran, pag namoy yalaga ang mga tanong, gigunahan niya, di ba, kuha ng sagbot. Ang bulak na lang na delay. 2 days, 3 days, hanggang sa 1 week, naala po yung sagbot. Kaya kinahanglan na po din mo siyang ipton. Parang mabili na po ang imong tanong. Tama? So, nagkapasabot na binigyan niyo mo ma-perfecto siya. Pero na-constant na purification. Kanunay hinduan. Kanunay atimanon. Mauday na, no wonder, ang Kristohanon nga wala maatiman, hindi madugay, mo biya sa iyang pagtungo. Nakita niyo ng tanong, pagka pasagdaan mo siya, ma-overtake yun siya sa sagbot. Diba? Mas yun sa pagkaligon sa tanong, pero madugay,
mauwertihan din siya sa sagbot o maghatod sa tanong nga namatay siya. Mao na, kanang pagtuo nga wala atimana. Di ba? Kanang pagtuo, ang relasyon sa Ginoo, na dili atimanon, dili ko siya magdugay. Diba? Importante natin ginabuhat. Kung ano man, part ni siya ng pag-cultivate, part ni siya sa pag-atiman, na ginatawag na relasyon nato sa atong buhi na Ginoo. Kaya ang challenge sa ito ay magsikap na palaguin. Ano yung palalaguin natin? Magsikap na palaguin ang bunga ng Espiritu. I-mention na, basahon mo balik ng bunga ng Espiritu. Kanang siyam na lang, di mo na ma-perfect, kaya na ang word na gigamit, magsikap na palaguin. Pwedeng karon nakapailog ka, pero unya di na. Pwedeng karon nalipay ka, pero unya dili na. Pwedeng karon nagmalinahon ka, pero unya taon-taon dili na. Kaya ang word na ginamit, magsikap na palaguin ang bunga ng Espiritu. Kung sa iyon siya, dili gamitan ang word na magsikap. Tama? Kaya gigamitan ang word na magsikap kasi nga lisod. Challenging. Di ba? Kailangan paningkamutan. Kaya kung dili pa siya kinahanglan paningkamutan, ay dili kinahanglan gawin ang word na magsikap. Di ba? Kaya magsikap na palaguin at ipakita, di lang na lumago, ipakita yung bunga ng Espiritu sa buhay natin. Nakita nga natay gugma, natay kalinaw, natay kalipay, diba? Natay pag-ilog, natay pagpugong sa kaugalingon. Pero ang pagpugong sa kaugalingon, usahay mapunggan, usahay, is there. Lagi mga sitwasyon na i-allow ang Ginoo mo, usahay talagang masikip ka to remind you na kinahanglan i-cultivate nimo, kinahanglan at imanon nimo. Otherwise, maabot ang punto nga talagang ining bunga sa Espiritu mawala gagit tanan sa imuhang kinabuhi. So ngayon, nasugdan na nato, sa buhato nato, at imanon, murag tanong, di ba? Ginagboy nato sa tanong, nga kung gunahan mo siya karon, ayaw, pag iyon nga gunahan na po di masunod bulan. Ibig sabihin, pag nakita nimo, na naana po ng gawas ng mga sanggol, buhato nimo, pagito na po nimo. Then, bisag unsang higayon na, basta nakita nimo na yung mga sanggot mo gawas, pagito nimo. Ano siya pasagdahin? Kaya kung pasagdan nimo, dili madugay, ang sagbot mas dako pa kaysa sa tanong. Kung maabot ang panahon, na masupukit ang tanong, dili siya ang ginawa, mamatay siya. Pagbanta? Okay. So, ano pa? Ipakita ang bunga ng Espiritu sa iyong buhay, pumasa sa gawa ng banal na Espiritu sa loob mo. Yung bang ipakita at pumasa sa gawa ng banal na Espiritu. Kanang pagpugong sa kaugalingon, bunga ng Espiritu, tama? Ngayon, may mga panahon nga di ka makapugong. Pero it gives you, naghahatag nimo o kanang conviction nga, uy, malaking dito akong gibuhat. Pero, for example, nasiklet ka, wala ka nakapugong sa imong kaugalingon. But there is some kanang naay debate nimo sa sunod sa imong kasing-kasing na nag-remind sa imo ha, na sayop imong gibuhat. Ikaw sa iyong tawag na, kanang imuhang konsensya. Diba? Mubati ka sa sunod sa imong kasing-kasing, oy, dili na tama to kung gibuhat. Nalapas na inako ang Ginoo sa Biblia nga bunga sa Espiritu. Kanang pailog, pagka maminatugon, usahay na yan. Kita mismo, usahay makasulti ka ang mga butang nga dili matuod. Dapat mahimot ang maminatugon. Kaya the moment ka na ay conviction sa Holy Spirit, na ay konsensya, mabati na to, nagibadlong ka, uy, sa'yo pang imong ibuhat, you should repent. Otherwise, maanad ka sa kinaiyang sama ni Ana. And one day, magising ka na lang, malayo ka na pala sa presence ni Lord. Amen po mga kapatid. Praise God. So ano pa? Palakasin ang malalim na ugnayan kay Kristo. Importante yan. Ito, ugnayan kay Kristo ito. Pinag-aaral tayo ng salita ng Diyos, ugnayan ito kay Kristo. Ibig sabihin, nakikipag-ugnayan ka, lumalapit ka sa Diyos. Kasi hindi lalago ang bunga ng banal na Espiritu kung walang malalim na ugnayan kay Kristo. Maliwanag ba yun? Importante ang lalong na relasyon sa Diyos. Ano pa? Sabi niya, palakasin ang malalim na ugnayan kay Kristo sa
sa pamamagitan ng number one, inuwitin kong word na pananalangin. Kailangan prayer po ng Kristiyano. Okay? Pananalangin. Pagsusuri sa kanyang salita. Ito yung ginagawa natin. Pagsusuri ng kanyang salita. Ano pa? Pagsuko sa kanya bilang aking Panginoon. May mga tao na kailang na doon ay Diyos, pero wala sila mo-surrender sa Diyos. Nakabalo lang sila na doon ay Diyos sa langit. Pero wala sila nagatuman sa kabubutan sa Diyos. Kaya dapat na i-word na pagsuko. Kami na surrender. I-surrender ka ba? Pag i-surrender ka, may kapasabot na, Lord, I am willing to obey whatever you tell me. Yun ang pagsuko, yun ang surrender. Nabay ni surrender nga pag ingog hapa, dili ka mo hapa. Pag ingog luhod, dili ka mo luhod. Di ba pag mo surrender, pag ingog hapa, kasi ni-surrender na ka. Na mga Kristohanon na ni-surrender, ay kaning itawag, na mga Kristohanon, na gitawag nilang kaugalingong Kristohanon sila, pero pag giingon ng Ginoo, hindi sila mutuman. Yun ang mga taong wala ni-surrender. Di ba? Kaya dapat, anong una? Pananalangin. Pangalawa, magsuri ng kanyang salita. Pag nasuri mo na, nalaman mo, sabi ng salita ng Diyos, parangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng yung ating pagpupuri sa Kanya. Narinig mo ang pagpupuri. So kung ikaw ay surrender kay Lord, hindi kaya subuko ka kay Lord, anong gagawin mo? Pagpupuri ka sa Kanya. Diba? Pag sinabi ng Bible, gawin mo ito. Diba? Magpatawad ka. Pag sila nakabasa ka ng salita, magpatawad ka. Ngayon, may nakalabang ka, tapos wala ka nagpatawad. Ibig sabihin, you are not surrender. You are not surrendering to the Lord. Kasi yung word na surrendering to the Lord, talaga kung anong sinabi niya, kaya gawin mo. Kasi sumuko ka na. Otherwise, kung hindi mo gagawin, nagpasabot na wala ka pa surrender. Ako yung panggap, yun ang dapat masagdan sa Kristohanon. Kaya dahil Kristohanon sa kalibutan, the only, nahibaw sila, Kristohanon sila, but deep inside, ang tinuod, wala sila yung tamang relasyon sa Diyos. Kabalo sila manalangin. Dahil kabalo mo ampo. Bisan yung kabalo mo ampo. Bisan ka nang kaingon nga, dili ko ka mo ampo. Pero pagka naana sa malisod na sitwasyon, baka kabalo na mo ampo. Di ba? Kanang bubasag Biblia. Maski gani ang bulag, baka basa ang Biblia. Diba? Nakakita naman ng bulag na nagbasa ang Biblia. Sinayod nyo. Nakapot sila yung Bible nga, anaon lang. Kung mabasa nilang litra. Tama? Ilalagay kapon. Kasi may nakita ko na pastor nga bulag. Kasi tigbasa, siya nagawali. Sabi ko, ano sa? Kaya nag-interpret sa ginabasa gano'n. And then, paano niyo mabalan? Ang iyang Bible, ang mga litra naka-imbos. Kailangan niya, mabalan niya kung nga, kung sa itong litra yung iba. Tapos, Bible niya, naog nyo. Madunggan lang yan. Ibig sabihin, lahat, getagan o pamaagi sa Ginoo para magkaroon ng kanang pagkakataon na suriin ang kanyang salita. Wala yung reason na dili masuri ang salita ng Diyos. Ngayon yung pangatlo, desisyon natin yun. Surrender to His Lordship. Pagsuko sa kanyang pagkapanginoon. Desisyon to na to. Dili siya ka ng rebuilding na tutukan ka ng surrender. Dili na yung anak. Ang Ginoo wala na buhat yung anak, tama? Kaya ka ng pugson ka ba? Di ba? Pagka rebuilding mga pinsan, lulitan ka, sumuko ka. Alasan ka may, sunod ka, di ba? Yun ang mumbahan. Pero si Lord, wala pa niya ipugot. Kailangan kita yung mag-decide na mo surrender. Kaya pag sumurrender ka, ano mangyayari sa susunod? Lalago ang iyong relasyon sa Diyos. Bakit lalago? Hindi naman mo ikaw matuman. Kasi pag sumuko ka, si Lord na masunod. You are now under the authority of God. Pag under the authority of God, walang masusunod kundi si Lord. Kasi siya ang authority. Nasa ilalong ka niya. Hindi na pwede ipagpilitan ang gusto mo. Hindi na pwede ipagpilitan, ito yung gusto ko, Lord. Hindi na. Kung yan ang gusto ni Lord, yan ang matusunod. Ganon na lagi ang mentality mo, ganon na lagi ang salita mo.
Ibig sabihin, yung judgment mo ngayon is magbabago na. Kung anong gusto ng Panginoon, yun ang matutupad. Okay? Whether you like it or not, kung yun ang kalooban ng Panginoon, yun ang matutupad. Yun na ngayon ang mensahe na manggagaling sa'yo. Okay, tuloy tayo. Regular na suriin ang iyong mga salubin at gawain. Hindi nga itong pagbati, importante na ito ang manunay, subayon. Ayun siya pasagdaig. Karon kung nabati ko ka sa buyo, subaya, ang siya naging cause. Sa'y dahilan nga nung sagbuyo ka. Sa'y dahilan nga nung nawala ang imong pagpailo. Ngayon, subayon mo. Pag naay mga panahon nga wala ka nakapugong, di ba? Naay mga panahon nga wala ka nakasultig tinuot. Katong word nga pagka mga minasundon, dapat you are always on the right side. Pero na kang sulti o gusto matuot. Pero naay panahon nga di ka makasultig dili matuot. Pag nakasultig ka mga dili matuot. So itong buhaton, piliin mo, ano naging dahilan? Diba, iba ito ka. May word dyan na ginamit, regular na suriin ang iyong mga salubin. Okay? Regular. Bakit regular? Kasi pwedeng magkamali anytime. Amen? Kaya dapat regular ang pagsusuri. Ano ka? Humihiling sa banal na espiritu na ipakita ang mga lugar kung saan kailangan ng paglago at pagbabago. Regular kang humingi ng tulong sa banal na espiritu. Sa ang banda ng buhay ang kailangan natin ng pagsusuri o kailangan natin pagbago. Ngayon punta natin ang talata sa John 15. Kasi importante ito, yung connection naman natin kay Lord. Kasi ang paglago, nakadepende kung connection ka kay Lord o hindi. Kanina gibing ko na to, when you are surrendered to the Lord, maglalago ang buhay mo. Kasi yan yung word na surrender, you're under the authority of God. Yan ang word na surrender. Kaya para mas maintindihan natin, basahin natin yung John 15, beginning with verse 4 and 5. 1, 15, 4 ug 5. So, para maunawaan natin yung paglago. Sabi na rito, sa 4, pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kon magpabilin kamo kanako. Samang ang usa ka sanga dili makabunga gawas kon magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Importante yung word na ito. Connection doon sa Galatians chapter 5. Yan naman. Kung kanina, yung ang pagpahari sa barang Espiritu sa kinabuhi, nagsulti sa mga bunga. Naman, hindi yung mga bunga, hindi mo isultas kung kinabuhi, kung di sa nagapabilin sa Ginoo. Kung ang Ginoo nagapabilin na ito. Yan sa ginong sa ibasa na ito. Siya ang punuan sa paras o kita ang iyang mga sanga. Kung magpabilin kaniya, makabunga tagdaghan. Kung dili, may kabo, di ta makabunga. Kaya yung bunga ng banal na espiritu, di na makita sa kinabuhi kung wala tayo matuod nga connection kay Kristo. Sagtan mo isuan? Klaro? So, ang bunga ng espiritu ay patuloy ng gawa ng banal na espiritu sa ating mga buhay. Patuloy, lumay na patuloy, kanunay, yung ginabuhat. Dili siya nga lang, kausa lang nahitabo. Kausa lang, ay, nanay bunga sa, may bunga sa espiritu na sa kong kinabuhi. Ano man, kay, once in a blue moon, naluoy ko. Diba? Hindi ito yung, katulang ka naluoy. Kanang matingala kasi mong kinabuhi na, nga nung dali lang ka maluoy. For example, parang ako sa experience ko, galit ako dahil yung ang sayo, gustong pagawason niya, tama. At din yung tama, gustong humuon niya, sayo. So galit ako, pero pagkatapos ako, segundo lang, wala na ko yung debate nga kasi ito, susunod ako kasi. Yung word, gano'n, yung word na kahit, nasupo lang ka ito time tungkol sa sitwasyon. Pero after that, kahit ang kanang nabakay ka ng kalagot, nabakay, wala. Kasi wala lang, parang walang nangyari. Diba? May dapat ito, pag makita na ko siya, kalagot ko, pero wala nang gano'n.
Yun ang tawag nun. Talagang na-fruit of the Spirit. Anak ay hibati na kagugma. Diba? Kaya nakasabot ka ng si Biblia, higugma ang imong kaaway. Hello? Ano na yan? Kapag nakakita ka, higugma. Higugma ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Diba? So may nasamtan ako, ay, yan yung higugma. Hindi pwede nga. Mahigugma lang ka kung mahigugma sila nimo. Ibig sabihin, bisag wala mahigugma tao nimo, pinahanglan ni mahigugmaon kay naginon ang Ginoo na higugmaa ang imong isig ka tao sama sa imong kaugalingon. Sa ato pa, bisan ng tao ang respeto nimo, sa imong buhaton, we should respect them. That is our way of loving them. Tama? Kahit hindi sila mo respeto nimo, respect them. Kasi nga, ang pag-respeto nila, hindi kawalan nimo. Kawalan nila. Alam po no? Praise God. Sino importante dapat natong masabtan? So, sabi niya rito, manatili tayo kay Kristo, kabilin kay Kristo, sumuko sa banal na Espiritu, ayaw ipamugos imong kagalingan. When the Bible says no, it should be no. When the Bible says yes, it should be yes. Ano dapat? Hindi pwede, Lord, baka pwede. Walang ganun, walang exception. Hindi ito yung sabi na, in every rules, there is an exception. Mali ho yun. Dito sa mundo lang yun ma-apply. Pero pagdating kay Lord, kung mali, mali. Pag tama, tama. Pag sinabi ng Diyos, ganito ang gawin, ganun dapat ang gagawin. No more, no less. Kasi, hindi mo pwedeng dagdagan, hindi mo pwedeng bawasan. Bakit? Anong sabi? Sino man ang magdagdag sa salita ng Diyos, ay dadagdagan din ang kanyang hapid-hatian. Diba? Kung sino ang babawas, ay babawasan din ang kanyang tatanggapin sa karya ng langit. Kaya no more, no less. Kung ano talaga ang sinabi, yun dapat. Kaya, gusto sa sarili. Bisag magtago ta. Bisag mag-ingon ta na okay na ko. Bisag mag-ingon ta na sinuntan gusto ka nun. Pero magawas Diyos sa imong pagbato. Ang tinod niya ikaw. Magawas Diyos sa imong ginabuhat. Ang tinod niya ikaw. Kaya, muna ginayon sa Bible. We cannot hide from God.